Uy, kumusta kayong lahat? Welcome muli saya, Marcos Aurelius, Tagalog. Naisip siyo na ba kung paano mo gagawing hindi lang kayo inisip siyang tao kundi halos magmakawa sila para sa atensyon inyo, tipong nakaupo lang sila doon, hindi sa kahit ano na parabang bawat pag-isip nila ay bumabalik sa iyo at bawat maliit na paala sa iyo ay mas nakpapagana sa kanila na napin ang iyong presensya. Para bang binibilang nila ang mga minuto hanggang sa susunod mong tawag o tapeba. Sandali na wala ka kay pinagalong pag-asam o titipananabig. Paano kung sabihin kong hindi lang ito pantasya? Ito ay isang bagay na talagang makakamit mo. MGA kabigon kong stoic. Nalongaharaw ay susuryan natin ng malalim ang isang nakakaganjak na estrategia na tungkol sa pakiging biyasa sa shining and strategic withdrawal. Ibig sabihin nito ay ang paglayo ng sapat upang ay ang giwa na matuko ikung ano enggeawa ang nawawala sa kanila kapag wala kewa. Ang tinutukoy ko ay stoicismisyang filosofiya na napakalakas na kayang gawing mas matindi kaysa saya iyong presensya. MJ kaibigan, hindi ito tungkol sa paglalaro. Ito ay tungkol sa paglinang malalim na pagpapahalaga sa iyong intrinsic worth o tipag. Pagpahinsalot na ang pagkaunawa na iyan ay umaling ng malakas sa iyong pagkawala. Isipin mo na iniisip ka nila nang walang tigil, hindi lang dahil namimiss ka nila, kundi dahil nahakit sila sa hindi may kakailang alaga na idinudulot mo sa kanilang buhay. Manatili ka sa akin ating matutuklasan ang mga lehim ng stoic para maging ang hindi malilimutang presensya na nananatili sa kanilang isip matapos mong lumayo. Tulad sabi ni Seneca, upang may-miss ka nila, kailangan mong bigyan sila regalo yung pakawala. Ngayon, pag-isopan mo, iyan sandali ano ba talaga ang ibig sabihin? Pagbibiga isang tao regalo iyong pagkawala. Isipin ang epekto. Paglayo ng sapat para maramdaman nila ang iyong pagkawala, para maramdaman ang kawalan kung saan dati naroon ang iyong presensya. Espasyong yon sa katahimikan na yon dun lumalaki ang iyong halaga. Sinisimula nilang maunahan kung gaano kalaki ang impluensya iyong presensya sa kanilang kaisipan saya, kanilang araw, maging saya kanilang emosyon. Bigla mas inisip ka na nilang gayong kaysa dati, nagahangad sa pagbabalik enerhiya na tenging ikaw lang ang nakdadala. Paro bago tayo magsimula, meron akong haman na magtatag na tono para sa kung ano ang mangyayari. Kung ganda ka nang gumakyat sa iyong kapangyarihan at haliangang iyong katahimikan na umalinggang gunang mas malakas kaysa sa numang salita, mag-drop comment sa ibaba na may pahagna.com is my superpower. Hindi lang ito isang pahag. Ito ay isang deklarasyon iyong lakas, iyong determinasyon o iyong pangako na maging hindi malilimutan. Panahon na para ipakita sa mundo o sa iyong sarili na hindi kailang yumatres. Umaangat ka saya paraan na mararamdaman nila ang iyong pagkawala na hindi pa nila nararanasan. Tingnan natin kung ilan saya inyo ang handang yakapin ang makapangyarihang pagbabagong ito o titigawing hindi may tatanggi ang iyong presensya. Kahit wala kagdun maglan tayo sandali para pag-isipin ang kaisang bagay na interesante. Naisap mo na ba kung bakit tila hindi mapihilan ilang tao ang pag-isip sa isang daw kahit na wala ang tahong ilon? Ano ba ang nagpapanatili sa kanila sa iyong isip? Patuloy na lumilato sa iyong inisip na nagpapulik-balik saya. Iyo sayo unage pag-usap at sandali. Hindi lang ito swerte o nagatayon. Ito ay isang maingat na nilinang na anay
NG, mga kasanayang at prinsipyo na nagpapaganda sa kanila na hindi malilimutan at narito ang catch, maari mong matutunan na gamitin. Ang MG, kasanadyang ito para mapaisip mo ang isang tao ng walang tigil. Sa tatulang, ang isip ay isang makapangyarihang bagay tulad ng sabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan kasaya iyong isip hindi sa mega pangyayari sa labas. Realize this at makasanap ka siya NG. Ito inakakonekta upang mag-focus saya kung ano ang mahalaga, kung ano ang namumukotangi o tete kung ano ang hindi pa nalutas. Kapag ang isang tao ay nagiwan NG malilom, makabuluhan, o tete medyo misteryosong impression, hindi mapigilan ang ating utak na bumalik dito. Sinusubukang idikot at intindihin ito. Ito ang dahilan kung bakit ang strategic withdrawal ang pakalam kung kailan atras at lilika NG espasyo ay marang-marging napaka-epektibo. Ito ay parang pagtatanim NG buto sa isip. NG siyang tao na lumalago sa iyong pagkawala, nagugat at namumukatkat sa isang pare-parehong presensya sa kanilang mehiya inisipeam, pero hindi lang ito tungkol sa pagkatras at pag-ahinte. Ito at tungkol sa kung paano mo sinasakop ang kanilang iniisip kahit wala ka dun. Ito ay tungkol sa pagyuan NGM ga subtle cues, hindi malilimutang sandali, o tete emotional imprints na nananatili matapos kang lumayo. Isipin na kayang gumawa ng interaksyon na napaka-impactful, napakayaman saya kahulugan na nananatili sa isang tao. Umalingaw-ngaw saya kanilang isip saya, hindi inaasahang sandali. Iyan ang kapangyarihan NG pakijing biasa sa NG kasana jangito, mga kasanadyang nakagit sa Stoic philosophy, essay paganawa, essay human psychology, at sa pag-alam kung paano inabigate ang komplikadong dinamika NG-MGA relasyon ng kaya, hobang, sinishiya, naitanhang, 7 kasanadyang itong ngayong haraw. Panatilin sa isip ang tanong na ito ano ang ginagawa mo upang gawin ang iyong surili na hindi malilimutan. Dahil tulad NG ating susurin, hindi lang ito tungkol sa pakiging naroon sa kanilang buo. Ito ay tungkol sa pakiging naroon sa kanilang mehiya inisip sa parahan na natural na ngunit hindi mapipigilan. Sa pagtatapos NG video na ito, makakaroon KNGM gagamitan upang matiyak na kapag wala ka mas iniisip kag nila kaysa dati nagtataka kung ano ang ginagawa mo, kung gano ang inisip mo, o tete kung kailan kanila muling makikita. Simulan na naitan ang paglalakbay na ito NG pagawa sa ilong, sarili na hindi malilimutan. Hindi lang sa sandaling ito kundi saya kanilang isip matagal matapos kang lumayo. Tara na. Pertama, pagtitimpi. Ang kapangyarihan, ang kalmado kaya, tara na. Hehe kaibigan. At sa talakaling, natang ang gunang kakayahang magpapaisip sa kanila tungkol sa iyo nang walang tihilang pagtitimpay. Alam ko na ang inisip mo ang pagtitimpi. Talaga, parang ang boring naman nilan. Pero teka lang, makinig ka muna dahil kapag no master mo hang pagtitimpi para ka nang naging Jedi Master sa laro NG buwa yan kita mo. Kapag may pagtitimpi ka hindi ka lang basta-basta nagre-react sa mundo. Banubuwa at maniwala ka sa walang mas nakakakuhang pansin kaysa saya taong nananatiling kalmado, composed, at may control kahit anong gulo paseng nangyayari sa gaya ang Jim sabi ni Seneca, may kapangyarihan ka saya yung galit kong pipiliin. Mong kontrolin ito'y magsisilbi sadyo. Ang karunungang stoic na dyan ang pinakapuso, anha pagtitimpi. Isipin mong nasa isang minute na argumento ka. Lumilapad ang emotion kung sasyan. O tete, inaasahan NG. Kausap mo, nasasabog ka na ring. Pero imbes na mag-react huminga ka ng malalim, manatiling kalmado at sumagot ng may ... lin. O NG ang sandaling John magahaibagan ay purang hinto. Yan yung klase ng gumtakpong tumatatak saya isipan nila dahil hindi ito
inaasahan at makapangyarihan ito. Ipinakita mang hindi ka basta-bastang tao na nadadala enerhe bagyo. Ikaw ang mataang bagyo kalmado at hindi naititinag. Totohanin natin likas na umaanga ang gemehea tao sa enge atahong marunong magpanatili. Enge kanilang composure. Isipin mo, kailan kaiba huling humanga sa tahong nawala o nawalan enerhe control? Siguro hindi. Pero yung tahong nanatiling kalmado, yung hindi nagpapaapekto sa kaguluhan sa labas, yan ang tahong natatandahan, yan ang tahong mapapaisip ka paano niya nagagawa yan, at yan mismo ang gusto nating makamitan ng mayjeng napakakalmado, na hindi kanila makalimutan. Isipin mo itong senaryo nasa work meeting kaya't sobrang tensyonado ang lahat. Malapit na ang deadline. O titi parang lahat ay nasa bingit na naging pakabalyo. Pero nandiyan ka nakaupo ng kalmado nag-aalok enerhe solusyon at hindi nagpapadala sa stress, napapansin ka enerhe emga katrabaho mo. Napapaisip sila kung paano mo nagagawang manataling composed. At bigla hindi ka na lang basta isa SAMG. Ikaw na ang tahong naisip nila kapag kailangan nila enerhe payo kapag sila naman ang dumadahan sa hirap. Iyan ang kapangyarihan enerhe pagtitimpi. Pinapaalala mo yung saya kanila na iba ka. May dating at higit sa layat na iwan kay sa sip nila kahit tapos na ang latan gayon. Lagyan naman natin enerhe counting more kasi aminin natin mekli inge behe para maging seryoso. Naranasan mo una bang subukang maging kalmado habang natatalo ang paborito mong team? Tunay na pagsubok enerhe pagtatimpayan. Pero seryoso, salat enerhe, aspeto enerhe buhay po handle, enerhe stress, sa trabaho pahorap, ese hindi pagkakaunahan sa relasyon. Kahit ing paktis, ese matinding traffic, ing kakayaang magpanatili enerhe, control sa sarili ang nagtatanji sa job para kang may superpower na wala ang iba. At diyang hangday lang kung bakit ka hindi nila malilimutang, ing hindi aliping enerhe kanyang, damdaming hay siyang tunay, na panghinung enerhe kanyang buhe, malupit tong quote na, tukasi kapag na master. Mo ang emosyon mo, kaya mo, ring ay master ang pakikitungo sa iba. O di kapag mahusay kang makitungo tiyak, na magiwan ka enji, tatak sa megatahong nakopaligid siyo. Mapapaisip sila sa iyo dahil hinahangaan nila ang tibay mo, ang kalmado mo, at ang kakayahan mong manatiling grounded kahit anong mangwari. Kaya ito hang amon ko sa iyo an sa susunod na mapunta ka sa sitwasyong susubok sa pagtitimpi mo. Huming ka ng malalim manitiling kalmodo o titiobserbahan kung paano magbago ang tingin sa iyo enge emgado. Sigurado akong mapapansin mong iba na ang tingin nila may respeto, pagangga, at o kaunting pakamangha. Tandaan mo, ang patitimpi ay hindi pag-supers NGM. Ito ay paggamit sa mege emosyon mo sa parang makapagbibigay CONE lakas. Kapag no master mo ang skill na to, hindi ka lang basta tayong nisip. Iko ang taong naalala iginagalang o tetenigiwan nene impact. Kaya, siget na. Inga kaibigan lumabas kayo dilan at ayang gang. Ingyong kalmadong sarili, ingimaging. Dahilan kung bakit hindi kanila makalimutan. At ito pan kung anda ka nang simulan ang paggamos ng self-control at amazing hindi malilimutan. Magiwan enerhe komento sa ibaba na nagsasaving kalma ang aking superpower. Tingnan natin kung sino hanggang danang gamitin hanggapangyarihan enerhe pagkakalmado at tahakin ang unang hagbang sa pakiging tunay na unforgettable. Kedua, makatuwirang pagpapasya ang susi sa hindi malalimitang pagkatao. Siya, enga kaibigan, dumako naman tayo sa pangalawang kakayahang na magpapaikot sa kanila enge isipsiyo ang makatwirang pagpapasya. Alam ko parang pazak na tayo sa mundo. NGMJ robot at spreadsheet pero teka lang makinig ka muna. Ang makatwirang pagpapasya ay hindi lang basta malamig na lohika. Ito'y tungkol sa pagawa NGM gamengat o makabulong decision
na mapapansin at hanggahan NG ito yung klaseng kakayahan na magpapakita sa iyo bilang matatag na bato sa hitna NG bagyong dagat ang kibuhay mahasyan matibay o titihang pachiloy nilong may shipkay tapos na hang usapan ng galyang gesobi ni Marcus Aurelius ang kaligayahan NG yung buwa ay nakasalalay sa kalidad NG yung mehe nisip, eksaktong inilalarawan NG kasabiang ito ang diwa NG makatwirang pagpapasya kapag malino ang pag-isip mo, malino din ang decision, hindi lang sa kundi pati sa megataong nasa paligid mo ni isipin mo tuwa na sa sitwasyon kung saan lahat ay nagmamadaling magdesisyon, marin ito isang malaking proyekto sa trabaho. Isang emergency sa pamilya o kahit simpleng usapan lang kung saan kakain habang gutom o tetenis na ang lahat hungry, kumbaga karamihan ay baka padalos-dalos magdesisyon base saya emosyon o sumunod na lang sa karamihan pero hindi ikaw. Huminto sa sandali, inisip ang mega pagpipilian tinimbang ang mabuti o tete masama o tete sinuri ang pangmatagalang epekto. Ang decision mo ay hindi basta ulalang isa itong pinag-isipong hakbang na nagpapakitang hindi ka lang nakatingin saya ngayon, kundi pati saya hinaharap o teke kabag nakita NG gataw na marunong kang gumawa NG matalino o timangat na desisyon na papansin kanila nagsisimula kanilang makita bilang tahong mapaga katiwala, isang tahong may matibay na pagatol at maniwala siya yan ang uri yon ang impression tumatagal. Mapapaisip sila ano kayang gagawin niya kung siya ang nasa sitwasyong tu? At yun nasa isip ka na nila. Medyo gawing magaan naman natin, isipin mang nasa labas kakasama. Engem gabarkada o teti hindi makasundo kung saan kakain. Iba-iba hang suggestion pero walang nakakasundo. Bigla kong pumasok sa eksena na may sustiyong is nasolongalongang gusto enehelat at bumay napaling lugar masaya anglea bigla hindi kat na lang basta kasamang lumalabas iko na yung najing dahilan kung bakit najing masayaeng gabi simple man pakinggan. Pero yang mehea maliliit na makatwirang decision, enge kodalasang may malaking epekto, o te ito enge punto. Hang makatwirang pagpapasya ay hindi lang para sa malalaki o te importanteng sandali, maalaga rin kito sa mga malilit na desisyong paulit-ulit nating ginagawa. Mula saya kung paano mo ginagamit ang oras mo, paano mo pinapamahalaan ang pera mo, hanggang sa kung paano mo inaawa ka ng mag-realisyang pagiging temp sa lodging at makatuwian sa desisyon ay isang bihira at mahalagang katangian. Ito ang tipo enehewali na dahilan kung bakit lagi kang ginanap para sa payo. Gabi o titiu kahit simpleng presensya lang dahil maran kang aura engum kalmadong malinaw ang pag-isip na sobrang irap hanapin sa iba. Itigil na ang pag-away kang ano ang dapat na ugali ang mabuting tao, maging isa ka na lang. Marcus Aurelius. Napakatalim NG, paalaalang ito hindi sapat ang puro salita tungkol saya, tamang pagpapasya. Kailangan itong isabuhay. Kapag marunong kang gumawa ng makatwirang desisyon, hindi lang surili mo ang nakikinabang nagsisilbi ka ring halimbawa sa iba. Nagiging isa kang tahong hinahanga hang inisip NG iba kapag sila namang ang may kailangang pagdesisyunang. Ang kakayan mong manatiling makatuwirang sa gitna ng pressure ay nagiging dahilan kung bakit kanila nakalalay ikaw ang katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Engloy ka sa hitna NG, kabaliwan ang kaya ito haman ko sa iyo ang sasusunat na may kailangan kang pagdesisunan malaki meno malit huminto ka muna. Pakisipan ito. Timbangin na ang epekto hindi lang sa iyo kundi pati sa iba. Obserbahan kung paano tumutugon ang gataw saya tamang desisyon mo o tetepansinin kung paano rin nababago ang tingin nila si mapapansin mong mas naisip ka nila hindi lang dahil sa decision mo kundi dahil sa lino
at kumpiyansang dala mo sa buhay. Nila OTT ito pa kung handa ka nang simulan ang pagmamasteran di makatwirang pagpapasi OTT, iwanan di hindi malilimutang. Impression, magiwandong pomento saya. Ibaba na nagsasabing matalino akong pumili. Tingnan natin kung sino ang handang kontrolin ang kanilang magpapili OTT Meijingjung taong lagi nilang nilalapitan kapag kailangan nila nenji malina OTT makatwirang pagis. Ketiga, katatagan saya pagsubok ang lakas na hindi makakalimutano. Siya MJ, pag-usapan naman natin ang ikatlong kakayahan na siguradong magpapalala sa kanila. Sayo ng paulit-ulitang ang katatagan sa hitna NG pagsabak. Engon ang salatan. Katatagan ay parang isa sa meha, salitang madalas, nating merinig, pero hanong gagba talaga ang ibig sabihin na ito. OTT, mas mahalaga, paano kanito magagawang hindi malimutan? Humanda sa ana dahil tatalakayin natin kung paano ang kakayahang bumangon nang may dignidad at lakas mula sa meha pagsubok NG buhay ay makakapagpatatak sa yosa isipan NG iba engi sanggiyas ay hindi napapakinang nang walang alitang o tiang tawa'y hindi hinuhubog nang walang pagsubok. Ang karunungang gito mula sa Stoic philosophy ay tumatama sa puso NG katatagan. Hang buye ay puno NG tahas at baba, at kung paano mo inahapang megababa ay nagsasabi ng malaki tungkol sa kung sino ka talaga. Isapin mo ito dumahan kasaya mabigat na sitwasyon, baka nawalan ka NG trabaho na kipahiwalay saya mahal mo o nabigo sa isang personal na proyekto. Karami sa mga tao ay natutuliro, nadadala NG bigat NG sitwasyon at nananatiling lugmak. Puro hindi ikaw. Huminga ka ng malalim, bumangon o titinagsimulang gumalaw muli kahit paunti-unti. Iyan, mga kaibigan, ang kitinatawag na katatagan. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa hirap kundi saya kung paano ka bumabangon pagkatapos anji pakadapa. At hito ang catch kapag nakita NG mga tao na nakakawanggon kamula sa hirap. Hindi nila diyan makakalimutan. Hindi nila mapigilang magtanong, paano niya nagagawa yan? Ang lakas mo ay nagiging dahilan NG paganga isang bagay na binap nila kahit matagal nang tapos ang pangyayari. Lagyan natin NG counting humor. Nakakita ka na ba NG mega inflatable punching bag na kahit ilang ulit mong suntukin, bumabalik pa rin sa datiang ilang ang bod NG katatagan. Maay din pabagsakin ka NG buhay paro palagi kang bumabalik o tetikalaunan. Mapapaisip ang mga tao, ano bang meron siya? Spoiler alert, determination, Taibei NG Lubei at counting stoic, nakarunig. Ang adlang sa kilos ay nakpapalakas sa pakilos. Ang gumaharang sa dahan ay nagiging mismong dong Marcus Aurelius. Paalala ito na ang meha pagsubok ay hindi lang sa gabal. Sila rin ay pagkakataon para lumago. Kapag inarap mo ang haman ng buong tapang, hindi ka lang basta nabubuhay. Nagiging mas magaling. Ginagawa mong tuntungan ang magabalakit at maniwala kayang uri individuari ugali ay napakakit. Inatak nito ang atensyon, NG tao, hinagawa kang inspirasyon sa sarili nilang laban o napapisip sila. Ano kaya ang gagawin niya kung siyang nasa ganitong sitwasyon? Isapin mo ito nasa kalahitnaan kay NG isang komplikadong proyekto sa trabaho. Lahat NG pwedeng magkamali, nakakamali. Frustrated na ang buong team, malupit na ang deadline, at ramdam ang pero sa halap na madala sa stress. Lumalapit ka sa sitwasyon na may kalmadong katatagan. Nagiging leader kak naghahanap NG solusyon at pinapatas ang moral NG lahat. O nang matapos ang lahat ang tatatak sa kanila ay kung paanong inarap mo ang pagsubok. Maalala ka nila hindi lang bilang katrabaho, kundi bilang isang leader, isang taong mahasahan sa oras NG. Kahipitang ang katatagang ay hindi lang basta tungkol sa pagserve. Ito'y tungkol sa pagpapakita sa iba ng irapenji buhay ay hindi hadlang saya yo isa itong kasangkapan para lalo kang tumibay. Ito'y tungkol sa pagiging mas matatag, mas matalino at mas determinado sa bawat pagsubok na nalalampasan mo. At ito, mga kaibigan,
Ang tunay na dahilan kung bakit siya naging komportable. Hindi lang nahalala tao hang maha matagumpa. Mas nala nila yung maha naging matagumpay. Kahit sa kabila la atang kaya ito ang amon ko sayo ang sa susuna na hampasan problema enge buha harapin mo ito. Ipakita MOU katatagan hindi lang para essay sarili mo kundi para rin sa imgatahong nakapologate siya. Ipakita mangano man kabigat ang sitwasyon, mas mabigat ang loop mo. OTT pansinin MOU kung paanong nagsisimula silang tumingin sa'yo hindi lang bilang tahong may pinagdaanan, kundi bilang taon na mamayani sa gitna unos o siyempre kung handa kagneng ay master hang katatagan sa panahon pagsubok at gumawa hindi malilimutang impression magyuan komento saya ibaba na may linyang mas matatak ako. Tingnan natin kung sino ang gandang going lakas ang bawat pagsubok at maging inspirasyon sa lahat. Keempat, mahalalang presensya ang lakas bong pagkakataong naroon kausiya kaibigan sumisid naman tayo sa ikapat nakasanadyang magpapaisip sa kanila tungkol sa yonang walang tigil ang maalalang presensya sa mundo ngayon na mabilis. Anggala at puno abala napakadaling madistract. Pero ito, hang totoo ang kag naroon para siya isang tao hindi lang physical, kundi pati mental o emotional parang binobesyan mo siya regalong mas mahal pa sa ginto. Hang mahalalang presensya ay hindi lang tungkol sa pahiging presensya katawan nito, itungkol siya pahiging tunay, nakasali. At maniwala ka hindi jam basta-basta nakakalimutan tao kapag ikay bumanggon sa umaga ay sopen mong isang pribolehir. Hang mabuhay, hang makapaisip, hang makaranas, ligaya, at magmahal, Marcus Aurelius. Payala ito sa atin isipin mo na lang kasap mo ang isang tao at saya halip na kalahating makinig habang nagsoselpon, nakatutok ka saya kanila. Hindi mo lang sila naririnig tunay mo silang 9. Nakatingin ka saya mata nila, tumatango, otet sinasagot sila ng may laman. Ang ganitong uray presensya ay bihira, otet ito ang nagpaparamdam sa tao na sila ay tunay, na nakita, narinig, at pinahalagaan yan natin konting tawa. Naalala mo ba yung huling bises na may kausap ke pero alatang wala naman talaga sila sa usapan? Para kang nakikipag-usap saya pader di bea, pero kapag may siyang tahong talagang nakikinig at nakatutok sa'yo ibang giba pakiramdam. Parang importante pala ako. Iyanen, gusto mong iwan sa kanila. Kapag bukong na roommate, hatid kang matinding epekto dahil hindi nila malilimutan kung paano mo sila pinaramdam. At diyang hang tunay na kapangyarihang kaya sinabi isa kong kaibigan at tumama talaga ito sa puso't ang kakayaang manatili sa kasalukuyang sandali ay siyang mahalagang bagi mental wellness sa pamamagitan mahalalang presensya. Hindi ka lang nakatutulong sa sarili mong kapag ka nagbibiga, ika ring mas malalim na koneksyon sa ibang tao. Naisip kanila kahit tapos na ang usapan dahil pinaramdam mo saya kanila na sila ay mahalaga, naintindihan at pinapahalagahan kaya ito ang hamon ko sa'yo sa susunod na kasama mo ang isang tao. Itabi mo ang mekayabala ang cellphone ang emegay ni sipat, ibigay mo ang buwang atensyon mo. Pansinin kung paano ito nagbabago sa takbo pag-usap o kung paano sila tumutugon. Kung handa ka ay master ang maalalang presensya o magiwan di malilimutang impression. Magiwan ng komento saya, ibaba na may linyang buwangbo akong narito. Tingnan natin kung sino ang gang maging birang presensya sa mundong puno distraksya. 5 pagsasayas emosyon ang lihim para manatili saya kanilang isipan o siya. Kaibigan, pag-usapan naman natin ang ikalimang
kasanayang magpapaisip sa kanila tungkol sa ayonang walang tigil ang pagsasayos anarchy emotion o emotional regulation. Huwag kang magpapatinhak sa termino, hindi ito tungkol sa pagpihil enerhe damdamin na parang soft drinks na malapit nang sumabog. Ang pagsasayos enerhe emotion ay ang kakadyang pamahalahang iyong nararamdaman sa parahang mas pinapaganda ang pakikitungo mo sa iba at nagiwan. Enerhe positibong impresyon na hindi basta-basta nawawala. Isipan mo ito bilang ikaw ang thermostat sa isang silid, hindi masyadong manite, hindi rin malamig, anuman ang sitwasyong kinakaharap mo. Ang may kontrol sa kanyang emosyon ay may kontrol sa kanyang buhay. Eksaktong tinumbok, NG kasabyang ito hang punto. Aminin na natin la tayo'y napunta na sa mekha sitwasyong mataas ang tensyonat ang dali lang magpadala sa bugso ang damdaman. Pero ay sopen mo to my kaway kaysa siyang may need na discussion sa halip na padalhan mo siya ang galit o inis. Haminga ka ning malalim na netiling kalmado o tete sumagot ng mahinahon o tete may isip bigla. Hindi kay na lang basta kalahak sa usapan ikaw na ang nagdidikta NG direksyon nito. At dyan, kaibigan, ay hindi madaling makalimutan. Iisipin nila kung paanong napamahala mo ang sarili mo ng may dignit. At ingaleala NG sandaling iyan ay mananatili. Saya kanila NG, pagsasayos NG emosyon ay hindi nanggagaulugang nagiging robot ka. Ibig sabihin lang nito, ikaw ang may control kung paano mo ipapahaya ang nararamdaman mo. Medyo ito man ay pagpapanatili NG komposure sa gitna NG stressful na meeting o pagpili NG positibong pananakahit na hindi ayon sa gusto mo ang nangyariang paraan NG pagawak mo sa emisyon mo. Hang siyang ubok sa pananaw NG iba tungkol sa iyo. At maniwala ka ha, bihira ang tahong kayang manatiling kalmado sa gitna ng pressure. Kaya naman sila ang hindi basta nakakalimutan. Kaya ito ang munting haman ko sa'yo sa susunod na maramdaman mong sumisirit ang emosyon mo. Subukang iregulet ito, huminto sandali, huminga ng malalim o tete sa katumugon. Pansinin kung paano nagbabago ang reaksyon NG meheataw sa paligid mo kapag ginawa mo ito. Makikita mo kung paanong unti-unti nagbabago ring ang tingin nila sa'yo at kung anda ka nang kay master NG pagsasayos NG emisyon o temagiwan NG siyang hindi malilimutang impression. Magiwan NG komento sa ibaba na may linjang kalmado ang aking pinili. Tingnan natin kung sino ang handang gamitin ang lakas ng ganilang emosyon hindi para kontrolin sila kundi para makilala, maalala o tete hangaan. Keenam, mabuting pamumuhay ang pundasyon NG hindi malilimutang pagkakakilanlano siya. MG kaibigan, pag-usapan na natin ang hikaanim na kasanayang magpapaisip sa kanila tungkol sa iyo ng paulit-ulit ang mabuting pamumuhay o virtuous living ng gayon. Alam kang sa unang tinggan, parang galing ito sa isang lumang klase NG pilosopiya, paro, kapit, langkato. Ang mabuting pamumuhay ay hindi lang tungkol sa pakiging sorang bait. Ito ay tungkol sa pamumuhay ayon sa pinakamataas mong pagpapalagana. Siyang dahilan kung bakit ka nirerespeto, inahahan, at hindi makalimutan NG meheatao. Huwag mo nang aksadyang ang oras sa pagtatalo kung ano ang dapat maging isang mabuting tao. Maging isa kaknalang Marcus Aurelius. Eksakto, ang mabuting pamumuhay ay hindi lang puro salita. Ito ay kilos. Isipin mo ito nasa isang sitwasyon ka kung sa hanghang pandaraya o pagli sa tamang dahanghay makakabuti sa iyo pansamantala karamihan ay baka sumugal pero hindi eko. Nanindigan ka sa prinsipyo mo kahit mahirap o titi. Alam mo ba napapansin yan? Baka hindi nila sabihin saya harap mo pero sa isip nila, grabe,
may paninindigan siya at John Eng Uri NG alahala na matagaw nilang gibaon ang pamumuhay ng may dangal OTT. Lalo na kapag walang nakakakita ay parang pagtatanim. Enehevini, binhianji, tiwala biniane, respeto binianji, at engame gabing hingjan unti-unting tumutubo sa isipan, MG, tong nakashikiyala siyo. Kaya tuwing maririnig nila ang pangalan mo sasabihin nila, Jan ang taon gumagawa anake tamakait. Mahir at hu, Jan Eng. Klase NG reputasyon na hindi basta-basta nabubura kaya heto ang haman. Kung sa susunod na harapin mo hang pagpapilian kung alin ang madali o te alin ang tama. Piliin mo ang tama. Damin mo kung gaano kagan sa lufang. Mamuaya yon sa iyong mekha pinapalagahan at pansinin mo kung paano nagbabago ang tingin NG ibasiyo. Makikita mo ng mabuting pamumuha ya hindi lang nagpapagan NG konsensi ya hinagawa ka ring na itong isang tahong hindi nila makalimutan o tikong handa kakneng yakapin hang mabuting pamumuhay o timagiwan NG isang pangmatagalang impression. Magila. NG komento sa ibaba na may linjang pinipili ko ang kabutihan. Tingnan natin kung sino ang handang mamuhay ng may dangal OTT maging tunay na kahanga-hanga. Ketujuh, pagtanggap saya katotohanan. Yakapin ang realidad ng may tiwala. OTT dangalo siya. Heheha kaibigan, talakaying na natinengi kapitong kosinayang magpapaisip sa kanila. Tungkol sa'yo ng paulit-ulit ang pagtanggap sa kung ano ang totoo on galon. Baka iniisip mo, pagtanggap. Ibig bang sabihin niyang ay pawayang ko na lang ganggangang galari? Hindi po sa panano, NG mega stoic, hang patsanggap, ay hindi pagsuko ito, ay pagyakap sa realidad sa alip na labanon. Ito ay ang kakayaang tanggapin ang kasalukuyan kahit mahirap, o tete manatiling payapa saya kabila nito. At alam mo ba, walang mas nakakabilib kaysa sa isang tahong kayang arapin ang unosengi buhe ng may dignidad o titay bijilub. Ang balokit ay siya ring daan Marcus Aurelius. Itong kasabiang ito ay paalala na kadalasan ang mismong adlang na kinainisan natin ay siya ring palang dahang patungo sa paglago. Isipin mong nasa sitwasyon ka na hindi umayon sa plano. Baka palpa ang iyong proyekto sa trabaho o hindi naging mayos ang iyong relasyon. Karamihan sa engataw ay magpapanik o lalawan sa nangyalarian, pero eko hindi. Kalma kang huminga, tinanggap. Ang hindi mo kadyang baguin o teti tumutok saya kung ano ang kaya mong kontrolin. O teti yan hang klase NG presensiya na hindi nakakalimutan. Napapansin NG, MGA, tauhang katahimikan, saluf, NG yung kilos, at inisip nila paano niya nagagagawa yan. Ngayon, konting katatawanan muna, subukan MOU kayang pigilin ang ulan gamit ang payong mo, upalipasin ang init gamit lang ang bantong hininga, siyempre hindi kaya NG panahon maraming bagay sa buhay na wala sa ating control. Pero kapag tinanggap natin ang mehe bagabage sa halip na labanang ang mehe ito, nababigyan natin ke puwang ang sarili na tumutak sa kung ano talaga ang mahalagang ating kilos, ang ating kilos, ang ating kapayapaan, ang may dahilan sa pamumuhay. Ay kalang tisinghang halos anumang parang NG pamumuha. Friedrich Nietzsche sa pagtanggap nenegrem katotohanan, iko ay negajing mas matatag, mas buo, at mas inaanggahan. Tandaan ang gemeha tahong hindi sumisayang, hindi lakas sa pagreklamo sa realidad, kundi ginagamit ito upang harapin ang buhay. Nang may talino at puso sila ang hindi makalimutan. Kaya ito, ang kamon, ko sayo, ang sasusunod, na harapin ka NG. Buhay huminga ka ng malalim, tanggapin ito kung ano man ito at ituan ang pansin sa susunod mong akbang. Pansinin kung paano ka tinitingnan ang jiba, o teti mapapansin mong iniisip nila paano niya nagagawang
manatiling payapa dahil hang pagtanggap ay kapangyarihan. At kung anda ka nang yakapin ang kasanayang ito, mag-iwan komento sa ibaba na may linyang tinatanggap ko ang katotohanan. Tingnan natin kung sino ang gandang harapan ang realidad ng may gilas o telakas, engilub o temajing tunay na hindi malilimutan.